Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So, sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity na itong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat talaga po tao on yun. record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pa ang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner niya. You agree, sir? Very good. Okay, Senator Coco, meron kayong gustong idagdag. Siguro, bumalik tayo ngayon doon sa komisyon na 14% na sinasabi in the first place, bawal yung komisyon. Now, sabi nyo, hindi namang naglagay kayo ng cap na 14% dahil kailangan magkaroon nga ng cap. Dapat, hindi nyo kinonsider that as commission. Very explicit po kasi na bawal ang komisyon. Na ang sinasabi nyo, hindi po komisyon kasi nga po, yun ay para i-recover yung mga gastos, etc. Pero sa contract po, sir, lumilitaw po na yun ay payment as commission. Yung 10 million. Ito po, payment of sa 13. Sa number 13 po, payment of commission. A 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Oh, you entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing na sinasabi naman po ng OGCC hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given. Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period. And yet, dito po sa kontrata, sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's a violation of the law.
And this is tantamount to graft and corruption, sir. I don't know, maaaring hindi po kayo makakasuhan dito. Maaaring mga kasamahan po ninyo pwede makasuhan dito ng graft and corruption. Kung sino man po mga pumirma dito, sino man pong nag-instigate nitong kontratang ito. Graft and corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito pong kontratang to. Dami pong butas. Mr. Chairman, if I may, Yes, sir. I think the guidance is for us to have a reasonable cost. So we will have to determine din talaga yung reasonableness ng cost nila. But as I've said, we're putting a cap on that. I on the understand, sir. 40%. I understand. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo, payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Trust me, hindi po bawal. Pero yung payment of commission, bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Ito po, sa very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat. During test run, there's no such thing as commission being paid. Di ba, sir? Maaaring nga sabi ko, maaaring hindi ka makakasuhan dito. Pero yung mga kasamahan mo, maliwanag pa sa sikat ng araw na may kaso pong graft and corruption. Attorney Francis Julius Romeo del Valle, ano sa tingin mo? Let's talk about 14% commission. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sir. Straight to the point po. Yes, Attorney, sir. Your Honor, if I may, as stated in the OGCC opinion, the PCSO may not charge any commission, may not receive any consideration or commission except for reasonable or recovery of reasonable costs. Exactly. Your Honor. So therefore, dito dapat sa kontrata nakalagay payment of recovery, not payment of commission. You agree, attorney? Sir, If PCSO can justify that 14% constitute reasonable costs, then that's the no sir, I'm talking about what's stated in the contract. Come on, sir. Lawyer ka, di po ba? Alright. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, wala tayong problema doon. Kasi pinapayagan naman yon. Pero yung payment of commission, hindi pa pinapayagan yon. Pero nilagay nila dito sa contract na dapat, in the first place, wala sa kontrata to. Yung paglagay nila dun sa kontrata nitong payment of commission, may violation agad, sir. Do you agree as a lawyer? Your Honor, subject to the rules and regulations of the Commission on Audit, to audit the commission to be received by the PCSO, I submit that that commission is not Okay. allowed based on the Not allowed. Okay. based on the contract review. Yes, thank you. Thank you. So therefore, sana hindi nilagay niyo dito, Mr. Robles, na payment of commission kasi binabawal naman talaga. Ayan, sinabi ni Attorney Del Valle. Sana nilagay niyo payment of recovery regardless kung yan ay 15 million, 20 million. Wala kang violation doon. Kasi sabi mo, okay, 50 million binayad namin for the recovery. Eh, yun talaga yung amount ng recovery. Magpakita ng resibo para pagdating sa Commission on Audit, babanggain, talagang 50 million ang ginastos nyo. Hindi mo na kailangan ng cap-cap. Pero the fact na nilagay nyo dito, payment of commission, tapos 14%, tumutugma pa kung sa anong nakalagay dito, tinugma nyo, nagbigay ka ng 14% sa sales. So again, violation na naman yan, Mr. Robles. Ayan na, nagsalita na, yung lawyer ng Mr. Chair, OPCC. una kasi yung contract before the review. So that one was made before the review. So while we're here at the testing stage,
we will adjust that according to the reasonableness of the ano. Yes, Of the- but before you entered into a contract with any entity, okay, you should have obtained permission from the office of the president. And you did ask for the opinion of OGCC, and OGCC gave you this opinion, and yet hindi nyo sinunod yung sinabi ng OGCC. Ba't pa kayo humingi ng opinion kung hindi nyo susundin? Mr. Chair, the contract kasi, as I've said, came before the review. Otherwise, they would not be reviewing anything. So we Kaya nga po sir, before sana po kayo nag-enter into a contract, yun po yung patakaran eh. You should know, you should know, you know the drill. You know the protocol. Bago kayo mag-enter into a contract with any entity whatsoever, being a government-owned corporation, there must be an opinion coming from OGCC. Bago kayo gumawa ng anumang hakbang, sana may permiso. Kasi yung pong sinasabi ng OGCC, may permiso sa Office of the President. At sana may permiso kayo. Sana meron kayong hiningin opinion sa OGCC. Kasi kung humingi kayo ng opinion sa OGCC prior to this contract, hindi na sana itong 13 na ilagay rito. Kasi kung pumunta po kayo sa OGCC, magkakaroon po kami ng contract ha, with Pacific. At kami po ay magbibigay ng komisyon. Sinabi ng OGCC, hindi pwede, bawal yan. O di wala na sanang number 13 dito, payment of commission. Sana nakalagay na rito, payment of, para maliwanag at wala kayong sabit, payment of recovery. Wala tayong problema sa payment of recovery. Mr. Robles, maski na sabi mo pa, 50 million payment of recovery, wala tayong makikita problema. As long as, sabi ko kanina, magpakita lang pagdating sa auditing ng Commission of Audit na talagang 50 million. Maski na 100 million pa yan kung talagang yun ang tamang amount for the recovery of the expenses incurred as a result pag puput up ng online system ng Pacific para sa Iloto. Mr. Chairman, we have the Memorandum Circular of 2023-08. Ito po yung post-execution review of contracts. So, nakalagay po ron, pwedeng pagkatapos po ma-execute, tsaka po i-review. This is exactly what happened here, Mr. Chair. Okay, August 19, 2023 po, nag-release ng opinion regarding Iloto ang OGCC. Mr. Del Valle, Attorney Del Valle, you follow me? Are you following me, sir? August 19, 2023, right? You have that on record, sir? Look it up. August 19, 2023. OGCC released their opinion on the Iloto launch. August 30, napirmahan po yung Memorandum of Agreement. So you have 19... wait a minute, sorry. April 19, sorry. April 19, 2023. I'll take it back kanina sinabi ko August. April 19, 2023. Nag-release ng opinion ang OGCC pertaining to Iloto. Attorney Del Valle, look it up please, sir. April 19, 2023. And then August 30, 2023, nagkaroon ng signing. Memorandum of Agreement between PCSO and Pacific Online System. August, April, May, June, July, August, 4 months. Attorney Del Valle, tama ba? April 19, 2023, nagbigay kayo ng opinion. Kayo dyan sa OGCC. Tama? Yes, Your Honor. Opinion number 70. Exactly. And then, meron silang 4 months para i-correct yung kanilang ilalagay dito sa contract na sinabi ng OGCC kung ano yung mga bawal. And yet, hindi sinunod. Pinagpatuloy yung mga bawal. At after 4 months, nagkaroon ng pirmahan at in-include pa rin kung ano yung mga binabawal ng OGCC. Am I right, Attorney Del Valle, sir? Your Honor, if I may, based on the opinion number 70 of the OGCC, regarding the conduct of the online betting platform, it says that
PCSO should first issue guidelines with regard to the launching of this online game proposal. So it does not categorically say, at least this opinion does not categorically say that online betting platforms should not be allowed. Instead, it mandated PCSO to issue the necessary guidelines and rules that will provide for the parameters. I understand. I understand. Precisely. Correct. You're right. We're talking here about the commission, Attorney Del Valle, sa number 13 sa Memorandum of Agreement, which says payment of commission. Na sinasabi po ng OGCC bawal ang commission sa during test run. Ang sinasabi kasi ni Mr. Robles, late, nauna pa yung contract. Ang sinasabi ko naman, base dito sa timeline, meron silang 4 months para baguhin yung kanilang guidelines. Tama ka, mag-issue ng guidelines. Whatever those guidelines are, dapat hindi kasama doon yung payment of commission. Kasi nga po, sinasabi ng OGCC, bawal yung commission. Am I right, Attorney De Valle? Am I not confusing you or you're the one confused? Your Honor, if I may, under this same contract review, opinion number 70 rather, page 10, the commission and it reads that this commission basis arrangement for the game proponent sale and marketing of the online game tickets during the experimental test run period may expose liability, and also that basically that the commission is not allowed under the test run. Your Exactly. Honor. Okay, thank you. Thank you. Attorney Coco, may gusto kayong sabihin? Thank you, Mr. Chairman. Itong page 5 of the Memorandum of Agreement, paragraph 13, commission 14% shall be paid to the agent. Who is the agent, Mr. Robles? POSC, Your Honor. Pacific Online Systems Corporation. Okay, so when they entered into this agreement, did they demand that the jackpot be augmented? No, Your Honor. Hindi na, di ba? So meaning to say, when they made their pencil pushing, nagka-compute sila, pirma pa rin sila sa Memorandum of Agreement even though the jackpot remained the normal jackpot. Is that correct? Into the mic, sir. Yes, sir. Yung jackpot na increase namin was only in December. We did so in yung anniversary namin. Wala pa rin yung iloto. In October 30, we made everything 89 million in celebration of our 89 years. Pero walang ano yun, itong payment of commission did not, wasn't still there nung Wala pa po yun. Wala pa yun. December po yun. Pero itong augmentation ng jackpot sa last December, covered na nitong payment of commission yung sales nun, tama? Well, the timing, yes. It was December 16. Yes. Aha. Pasok na. Covered na ng Memorandum of Agreement na to. So, if the PCSO board augmented the jackpot and it boosted the sales, the Commission of Pacific Online Systems Corporation also got boosted. Tama? Well, it is based on their sale, but Correct. this It is all boosted. based on, including the traditional, Your Honor, in everything. Correct. When the pot is increased, everybody gains from it. Correct. Basta nung hindi binoost ang jackpot, mayroong sales dyan, 14% ng sales goes to POSC as commission. Per contract. Per contract, page 5 na number 13, payment of commission. A 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Only on the iloto, Your Honor. Which are what games? All the games, Your Correct. Honor. That's the 642,
645, 649, 655, and 658. Tama? Are these all the e-lotto? Are these all the jackpot lotto games with e-lotto? Yes, Your Honor, Correct. because it's a payment platform eh. Correct, kaya nga. And these are the 5 lotto games where we augmented the jackpot prices. Tama? Yes, Your Honor. Right. And the purpose was to generate more sales. Tama? Yes, on all betting platforms, including the traditional. Correct. Correct. Including the traditional, yes. Okay. But when Pacific Online Systems Corporation entered into this contract, this MOA, there was no agreement, no demand, and no commitment for PCSO to augment the jackpots. None, Your Honor. None, di ba? Okay. So when you augmented the jackpots and generated more sales through the payment platform of online, we also helped the Pacific Online Systems Corporation because we also increased their commission way beyond their original projections na using the normal jackpots, the non-augmented normal jackpots. We were looking, Your Honor, at increasing sales in general, which it did, Your Honor. There was nothing about in consideration of Pacific Online. That's a natural consequence, Your Honor. Yes, tama. Basta they did not ask for this, naisip lang ninyo to generate sales. And consequential benefit na lang sa Pacific Online Systems yon because of this provision on commission on the generated sales, 14%. Yes, Your Honor. Because remember, in the anniversary ng PCSO, we increased the jackpot and it was well received by the people. This is wala pa kahit yung POSC online iloto. Wala pa nun. And that was very encouraging. That prompted us to increase the jackpot, Your Honor. Yes, anyway, but that's previous to this wala pa nitong MOA. We're looking at this one, itong MOA lang na ito. So, okay, the augmentation of the jackpot, which came as a surprise maybe also to Pacific Online Systems Corporation, kasi I'm sure nung nag-negotiate kayo nitong kontratang ito, the jackpots that they had in mind when they were computing their the economic viability of the contract were the normal jackpots. Tama yun? Tama. Normal jackpots. I wouldn't know. That would be their own strategy. Right. The normal jackpots because wala namang may alam that you would augment it to 100, 100, 500, 500, 500. So ganun po ang nangyari. So, well, my point, Mr. Chairman, is because of this augmentation by the board, then more sales were generated, and because of this Section 13 payment of commission section, there was also a consequential benefit to the agent, Mr. Chairman. That is correct. Just an observation, Mr. Chairman. So, mababalik tayo doon again, Mr. Robles. Ayan, nagsalita na kanina si Attorney Romeo Del Valle na sana wala itong payment of commission. Hindi sana nilagay ito sa kontrata. Sana ang nilagay nyo na lang payment for the recovery of the expenses, etc., etc. So, wala kayong violation, wala kayong problema. Meron kayong 4 months na para baguhin. From April to August, baguhin yung entry nyo rito sa kontrata, but you did not. You insisted on the commission. Yun po yung problema rito. Attorney Robles, again, ulitin ko for the end time, maaaring hindi nga ikaw makakasuhan dito, maaaring wala ka talaga, inosente ka talaga rito. Pero yung mga alipores mo, may kaso rito. Trust me. Meron. Graft and Corruption Practices Act. Doon sa violation na yan. Dahil nagpadalos-dalos po, pinilit, minadali, may labas ng kontrata, which is only in favor of Pacific Online, injurious doon naman sa gobyerno. Ayan po, nagsalita na po si Attorney Del Valle. Sige po, ayan, hindi po kayo sumasagot, parang nagagig kayo na meron talagang problema. Balik tayo dito kay Miss Evelyn Javier kasi naawa ako sa napakaraming na-displace na mga lotto agents yung sa mga betting stations. So, ma'am, itong 2,000
na nawalan po ng trabaho, nawalan po ng negosyo. Ano po yung kanilang hinaing ngayon? Gusto lang namin po sanang hilingin kay GM at sa kay Chairman na yung mga na-displaced po hayaan po nila na makapagbukas muli. At kung pwede po, sana na maka-order na sila ng mga machine para makapagbukas sila or i-prioritize po na mabuksan sila, lalo na po yung sa Mindanao po at saka sa Visayas kasi sila po yung pinakamaraming nasarado. Hindi naman po kami nilalabanan po yung kasi kakampi naman po naman talaga namin ang PCS. So dahil yan po yung pinili namin na hanap buhay. Nakakaawa lang po dahil una ho yung nirason ay low sales tapos yung pala po wala yung machine. Umaasa pa po. Nandiyan po yung mga iba, galing-galing sila po ng mga iba-ibang probinsya. Nakaramihan po dyan ay displaced at saka may mga tellers din po yata na sumali na nawalan po ng trabaho. Kaya kawawa naman po sila, dumaan po yung Pasko, wala ho silang kabuhayan. Okay. Well, binanggit niyo po, Chairman, yung panawagan sa inyo, ano pong reaksyon niyo? Na sana rin po maibalik at mabigyan ng machines yung 2,000 ng mga na-displace, ng mga lotto agents. Ano pong reaksyon niyo being the chairman of PCSO? Yung panawagan nila sa inyo and then later on si GM Robles. Well, narito naman po yung aking mga kasama sa PCSO, pati na management. Siguro, para sa akin, personal, kailangan pag-aralan. Pag-aralan kung paano ma-address yung concern ng mahigit 2,000 na naapektuhan. But of course, this is a collective decision-making body. Pagkakasunduan po namin kung ano ang magandang gawin sa hinaing ng Polay. And sa aking pananaw po ay kailangan din pakinggan at bigyan ng lunas. Okay. When you say Mr. kailangan pakinggan at bigyan lunas, meaning we have to come up with a solution para mabigyan ng aksyon ang kanilang problema. Tama po yun. Nakikinig naman po ang management. Right. At, At ang sila kanilang naman problema po, ay sana may balik sila sa trabaho at mabigyan ng mga machines. Am I right? Yun pong gusto mangyari. Opo. So, Tama po, Mr. Chair. nandiyan naman po ang management, nakikinig. So would you encourage the management na pakinggan itong hinaing ng mga taga-Polay? Sir, as chairman? Ano po? Para sa inyo po, kailangan bang pakinggan ng management itong mga hinaing ng mga taga-Polay, mga membro, especially? Opo, nandito naman po sila. Napakinggan nila yung mga hinaing at mapag-aralan kung ano ang pwede maging lunas na pwede i-recommenda sa board at ma-actionan collectively. Miss Javier, ma'am. Ang isa pa ho po sa pinakamabigat po naming problema tinanggal po yung cancellation ng machine. Minsan po nagkakamali po yung ating mga mananaya or minsan madumi po yung card. Minsan po binabasa niya kahit 100 po yung taya, lumalabas po na 1,200. Hindi na po pwedeng makansela. So ang nagsasuffer po talaga ay yung mga agents po at mga tellers. Kaya yung mga tellers po namin halos ayaw na hong magtrabaho kasi araw-araw po meron silang nakakansela. Binalik na po, dati po tinanggal po yan pero nung dating administrasyon, tapos na-realize po nila na talagang kawawa po yung mga agents at saka mga tellers pag tinanggal po yung yung cancellation. Kaya inire-request po namin kay GM po at sa kay chairman na kung pwede naman po wag naman pong na maibalik po yung yung cancellation at saka wag naman po sanang maging masyadong stricto po sa amin kasi kami naman po panghabang buhay ang karamihan po ng mga agents dito, mga pioneer po, mga 30 years na po, yung kako 20 years na po. Ngayon lang po masyadong naging mahigpit po yung Okay. Let me interrupt you on that, Miss Javier. So, ano pong dahilan nung kanilang pagiging sobrang higpit? Yung ba ay sapagkat na nalulugi ang PCSO?
Ano po sa inyong ayoko palagay? naman po sanang pero ang sinasabi po ng karamihan po ng mga agents, Is it at hindi because po loss of naming revenue para sa member. PCSO kaya nagigipit sila or Opo, dahil nagigipit sila po- for another reason? Gusto po raw nila na masarado na lahat ng mga loto. Kasi masyadong very strict na po talaga yung parang mga memo po na lumalabas. Kasi dati wala naman. So, naging stricto kuminsan kahit wala sa lugar. Is that what you're trying to say? Well, yun po yung, Para mawala yung na kayo? pagkakaintindi po ng karamihan dito, ng mga agents po, na parang nagigipit po kami masyado. Actually, ako po, wala naman po akong problema kasi nagko-comply po ako sa sumusunod po kami sa pagde-deposit araw-araw at nagbubukas naman po kami ng na alas 7 hanggat alas 8 po ng hanggat 8:30 po ng gabi. Pero dun sa mga ibang probinsya po kasi hindi naman po sila makakomply dun sa 7 o'clock hanggat 8:30 kasi minsan 5 o'clock pa lang wala na pong mga tumataya sa kanila tapos i-demand po ng kanilang mga branches na kailangan bukas sila. Hanggang 8. So hindi po namin maintindihan kung ba't nagkaganon po yung nangyari. So meron palang patakaran na kailangan yung outlet ay open until 8 o'clock. Opo, 7 o'clock to 8:30. 7 to 8:30. Kahit na alam nila, especially doon sa mga lugar ng mga liblib, alam nila na wala naman nanay, after 5 o'clock, pinipilit pa rin. Kapag hindi ka sumunod doon sa request nila, makakansela ka. Pwede po kung kaming ma-block or Ma-block. for termination. Mr. Robles. Well, kung maaari po, gusto ko pong talakayin yung cancellation. We learned na yung cancellation po, ayan po yung tumaya. Tapos sasabihin, ay canceled pala. So nabigyan na ng ticket, tapos ika-cancel. Alam niyo po kung magkano it's costing us? 500 to 600,000 a day cost of cancellation. At ito po ang nakita namin that in fact, in one branch, sa mga tinignan namin yung top 10, mas marami po yung cancellation sa actual transaction, which is we find it strange. Bakit mas maraming cancellation sa actual sale? So, hindi po nangyayari yun. 14,000, for example, in one case there was 14,000 cancellations. Yung sale niya ay 9,000. So, ano ba yun? Doon pumunta yung tao, tumaya, tapos ay mali, tapos walk away. So, it's very unnatural. So, hindi po ganun ang psychology ng mananaya, and this doesn't happen across the board. Selected po outlets na nangyayari yan. So, Okay, so Mr. Robles, anong reason para sa inyo? Siyempre, gumawa kayo ng research siguro niya, pag-imbestiga. So, ano ang reason, based on the result of your investigation, bakit nagkakaroon ng cancellation? nasa level po ng possibly sa teller, umalis. Kasi po merong winning canceled ticket eh. Meron po kaming ganong case. Ibig sabihin, akala ng mananaya, good yung ticket niya. Yung pala kinancel na. So magka-claim siya ngayon, makikita cancel ticket mo. So anong gagawin niya? Babalik siya dun sa pinagbilan niya, which babayar naman. Ang tawag po doon, linalabanan yung PCSO. Kasi 4,500 lang naman. Nangyayari po ito, you'll be surprised, nangyayari lang po ito sa 2D and 3D and most likely 2D kasi mababa lang po yung premyo eh. So pwedeng labanan na. Kung baga bahala na, kung pag nanalo, di bayaran, pag hindi nanalo, di kanila yon. Yun ho ang findings namin dyan. So yan po, tinigil namin. At hindi po across the board, buti kung 5 dito and all over. Hindi po gano'n nangyayari. So we have to act on that. And true enough, we saved dun sa cancellation dahil tinigil na nga po namin eh. So, ayan po ang dahilan yan. At hindi naman po kami nag-accuse. We have the data kung sino po yung mga top-notch cancellation. Can you imagine they outnumber the actual sales? Paano naman ho nangyari yun? Tapos ano yun? Hindi na natuto, lagi na lang nakakancel. No? Ano yun? Lagi na lang siya nagkakamali. Siya ho ang sumusulat dun sa sa bet slip yung tao, siya ho ang sumusulat ng taya niya. Bakit ho nagkakamali? Kung siya naman ho ang sumusulat nun. No? So hindi ho accurate yan. At kami po ay supported by data and hindi po namin aalisin for the record ang ating over-the-counter. Hindi po yan ang tamang pagpapalaro niyan. You have to increase jackpot para ho gumanda ang sales. Ako po, ang nagsuggest nung sinasabi niya, gamitin yung lumang system. Kaya lang po, that is a 25-year-old machine. Ayaw na rin po mag-integrate ng bago. Dahil paano nga naman i-integrate yung 25-year-old system to be very costly? Now, why not give them new machines?
Sir, matagal po ang ordering ng machine po. It will take you almost a year. And then the cost, sa additional cost po, is not, hindi po recoverable. I'm sorry, hindi po ako nag-negotiate ng unang price doon. But tinitingnan po namin, paano namin marirecoup if it's very expensive? Yan po ang reason namin. It's a management decision. Don't worry, sir. We're looking for other ways, even cheaper ways, of putting up a system. Kasi po, kung malalaman nyo, pareho lang yan ang online eh. Teka muna, sir. Sino yung tumatas ng kamay kanina? Yes, Ma'am, can GM. we... Are you lotto operator, lotto agent? Ano po? Teller. Okay. Sige. I would like to hear a reply from a teller. Pwede ba natin sila isalang at state your name, please? Tungkol doon sa tinatawag na cancellation. So being a teller, so meron kang alam. Good afternoon po. Ako po si Sinaida Salvador, 23 years lotto teller. Okay, saan po kay lotto teller, ma'am? Makati po. Sa Makati. Okay. Nagsalita kanina si Mr. Robles tungkol Sir, sa cancellation. yung mga previous years, meron pong nangyaring ganyan kasi mismo ako yung nakakita nun. Yung isang checker sa accounting, nakita nga na meron parang gano'n na nag-fake, nagka-cancel, pero yung naka-insert na ticket sa ilalim is not good ticket. Ngayon, ang problema po namin, hindi naman po lahat. Ilan ang mga lotto outlets? Kumbaga, dapat hindi nila lahat. So you admit na meron talagang ganon. Meron na nangyari system. noon. Matagal na yun eh. Mga alam ko nasa ano pa yun kami, Quezon City. How long was it, ma'am? Ilang taon na nakaraan? 2005, 7, I think ganun. So after 2005, wala na kayo alam na nangyari? Wala na Okay. akong narinig. Ano Pero pong sabi nila, meron daw din pang nangyayari, may nagre-reklamo pa. Ngayon, ang ano ko lang po, hindi naman po lahat ng tellers ganun. Kumbaga, marami po kami. Kung lalahatin, katulad niyan, meron, ako naranasan ko yun eh, 240. Ang sahod ko 400, minus 240. Diba? Ano na mangyayari? Bali, ang machine po ngayon, napaka-sensitive. Tapos meron pong mga, minsan may mga errors po na hindi namin kaya. Hindi namin kayang eh. Kumbaga wala kaming... Beyond your control. Wala kaming control doon. Katulad yun sa mga printer error, sa mga thermals, yung mga scanner error. Ewan ko kung alam na nila yun, yung loob ng glass cleaner, pag yun nalagyan ng alikabok, pag once nagpasok ka ng card, pag akyat ng alikabok, babasahin yung kung saan siya tumapat. Ganon minsan ang nangyayari dun sa mga ticket na binabasa ng ibang amount. Okay. And because of that, nagkakaroon ka ng cancellation. Opo. I mean, kayo ay, yung sinasabi kanina ni Ms. Javier, hinigpitan hanggang sa ma-terminate. Kayo sa kontrata. Nung nagtanong naman po ako nung nakaraan sa accounts, tinanong ko po yan. Ang sagot sa akin ay, yung one day po na, yung kumbaga pag lagi na lang daw nagka-cancel, yung sa cancellation naman po, medyo hindi naman sila, kumbaga, kami yung magsasuffer. Sa cancellation kayo po magsasuffer. Oo, magsasuffer. Na ibabawas po sa sweldo nyo. Bawas sa amin yun. Kasi hindi rin naman i-carry lahat ng agent eh. Katulad nun, meron akong, kasi may mga GCs po ako ng mga tellers. Meron doon, 6,700 inabonohan niya. Meron 1,002. May mga records po ako nun. May mga, yun nga po ang hirap po doon sa mga, yung printer error, yun ang hindi namin kaya. Pero yung kunyari, nagmamanual lang kami, magkakamali kami. Pwede namin sagutin yun. Pero yung mga printer error, yung mga thermal error, ang hirap hindi namin control. Wala kaming control doon eh. Okay. So, alam 23 niyo, years po akong teller, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganyang kalalaking so Diba Mr. ganyang Robles, hirap? aware kayo doon? Yung sinasabi po ni Ms. Salvador, yung mga Bagong-bago po yung ating PLS at we have referred the matter to them. At yung pong mga sinasite namin po ay nakadokumento po which prompted us
yun pong sinasabi nyo ay we will have to look into yung isolated cases na yun. Pero ang nakita namin talaga, without even checking yung maliliit po, yung wholesale cancellation po. Yung po ang meron po naming nakita. We got the top 10, tapos nangyayari lang po yung cancellation sa 2D and 3D lang po. No po. It's arguable, pero yung pong tinignan namin, ang majority po lang, nakita nyo 6 digits, hindi nagkakamali. Meron po yun yung tinignan namin, bakit ka nagkakamali sa 2D and 3D? Sa 6D hindi ka nagkakamali. Wala ho, 0 on 2D, 3D. Kasi malaki ho ang premyo ng 6D. Hindi ho kayang labanan yon. Yun ho ang naging explanation over the years. So yun ho talaga ang naging reason namin. Yung mga, kita nyo, 14,000 yung cancellation, 9,000 yung pumasok. Paano naman ho yun? So yun ho, indicative na yun na yung 4D tsaka 6D hindi nagkakamali. Bakit doon namumukod tangi lang ho? Doon sa 2D and 3D. Ms. Xavier? GM, may we suggest po na yung mga grabe po yung cancellation, di dapat po yun sila ang tineterminate at saka po sila na lang po yung binablock, pero wag naman po yung lahat kasi yung mga iba naman po talaga kami ho, takot kami ngayon mag-cancel po. Ihilingin na lang po namin sana na kung may kasalanan po yung isang agent, dapat po ipatawag siya kasi nagsasuffer po yung karamihan dahil po dun sa kanilang kasalanan. Tama, Sana po, I agree with that, Mr. Robles. So, yung sabi nyo kanina, identified yun din daw yung sabi mo yung lugar at mga lotto agents na palaging nagkakaroon ng cancellation. Then, yun dapat ang ipatatawag nyo, yun dapat ang i-terminate nyo yung kanilang kontrata. Bakit yung 2,000 nadamay? Ito po, sample. Ma'am, Sample. may sample. Ano po yung sample niyo, ma'am? Ano po ito, ma'am? Sample po yan ng mga tickets na hindi namin makancel kasi nga dahil nga po sa yung walang cancellation, ang problema po dyan sa scanner. Scanner. Okay, hindi Yes, ko maintindihan to. Halimbawa, Yung ang taya sa 310, ang taya lang dyan is 10 pesos, nagiging siyang 310. Binabasa po yung, wala naman siya nakaguhit, pero binabasa yung 300. Ganun po. so, Ito po naman yung sa scanner. so scanner ang may Ito, problema. Oh. So, kunyari, ang taya mo is, magkano ulit ang taya? Ang taya ay 10 pesos lang. 10 pesos. Diba? Dalawang 10 yan. Yung isa naging 300. Okay, dalawang 10. Opo. Hindi, 210 yung isa. Opo. Ay, balig, po, parang may binasa siyang isang 300, isang 200. Ito naman po yung sa printer error. Ay, sa thermal error. Printer error din, kasama na sa thermal. Okay. Na ayaw tanggapin ng customer kasi punit. Pero good ticket naman sana siya. Kaso lang punit, hindi tinatanggap ng customer. Bakit na po napunit? Sa thermal po. Sa May thermal. mga thermal po O kasi. kahit na siguro ako mananaya, pag nakita ko punit, huwag ko tanggapin yan. Baka mamaya, pag nanalo yung ticket ko, mga invalid. So, again, maging cancellation yan. Yan. Sagot na namin. Kumbaga, babayaran Kakainin nyo na yun. Oh. Laban na lang. Yan ang mga legit na cancellation. So, maraming dahilan. Yung sinasabi niyo po, naintindihan ko kayo, Mr. Robles, may mga gustong rumakit, gustong labanan, nagigirila kung tawagin, against PCSO. Okay, legit yun. Dapat yun ang mga parusahan. Huwag yung mga talagang honest to goodness na pagkakamali na At saka- hindi nila beyond their control. Tulad nun, yung... Tsaka po yung, kumbaga bigla kasing nagkaroon ng cancellation, wala man lang leeway na pwede kami tumawag. Kunyari, may cancel kaming malaki. Pwede sana namin itawag sa hotline. Kahit pagtawag sa hotline, wala eh. makorek. Wala eh. Okay. Ayun, binigyan sana silang liway o pagkakataon na para maayos yung problema tungkol sa cancellation. Kasi ang nangyari, kapag wala ng lunas right there and then, silang umaabono. Tama, ma'am? Po. Kami po. Kayo umabono. Tulad nito, yung ang may problema, yung printer, yung pagbasa ng printer. Cancellation yon, sila nag-aabono. Siyempre, sabihin ng mananaya, hindi naman yan tinaya ko, bakit nyo ako bigyan ng ganong ticket na mali? Of course, cancel na yon. Kasi sabihin ng tao, hindi ko na ituloy yung laro ko. Abono sila. So yan Mr. dapat Chair. ang i-correct ninyo, hindi yung i-correct by way of
terminating their contracts. Ay, hindi po termination yun po. Ang ginawa namin, ni-stop po muna namin yung reimbursements, cancellation process namin. Kasi na yun with a large volume po, kung 500 to 600,000 a day po, very telling po yung kasi po ulit. Pero you're right, we will, in fact, yung mga legitimate concerns like oversensitivity, we forwarded Kaya it nga po, already. I know, yung nga sinasabi kanina, masyado kayo naghihigpit until such time na ginawa niyong rason, yung paghihigpit, na hanggang sa ma-terminate sila. Di ba? Miss Pauline, sinasabi niyo, Miss Javier, Mr. Chair, hindi po. We cannot coexist without the traditional dahil marami pa rin ho talagang nasa traditional. In fact, iba po ang market ng traditional. Iba rin po yung nag-online. I understand. Kaya nga po, sir, if I may, there is always a different market for the online kahit po sa ibang bansa. The traditional, the over-the-counter po is always there. Kasi po ang nature po ng mananayatin is very superstitious po yan eh. Suki-suki po yan. So we understand that, but we will seriously look at the problems po ng mga legitimate cancellation. Yan po, I will promise you po, after this we will have to sit down on that. Maybe we put a cap on saan ang pwedeng... And then if you were to ask me, Mr. Chair, yung mga cancellation na beyond their control na may problema ay PCSO, dapat ma-refund, ma-reimburse yung mga nag-abono. Ibalik yung mga pera nila. Kasi karamihan sa mga teller ay nag-abono. Kasi hindi naman nila kasalanan eh. Bakit hindi? Now, Mr. Chairman, sino ang provider ng system sa Lotto outlets? Ito sa joint venture po. Ano pong pangalan? It's a Pinoy Lotto So yung joint venture. yung physical Lotto outlets, yung sinasabi nila na may printer, magbibigay ng thermal paper, ang provider niyan is Pinoy Lotto. So dapat ina-assess din ninyo siya anong performance ng kanyang system, kung punit ang thermal paper, yung dust ay nag-accumulate, nasisira yung pagbasa ng mga QR code or whatever, mga 10 pesos, 300 pesos ang lumalabas, software problem yun. Is that your responsibility as PCSO or as a provider's responsibility? Well, yung papers po, if that is defective, then we are to blame. Pero again, kung hindi naman po yun ang reason, we have to look into it if it's really the paper. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po across the board yung nakita namin eh. Very specific areas po eh. Alam ko yung meaning nyo, Mr. Robles, ng nakita ninyo. Siguro you looked at your computerized systems, yung online ninyo. Pero ito yung mga reklamo hindi nyo makikita eh. Yung punit yung papel, mali ang pagka-print. Ang nasa lahat, di na nila rin-report eh. Hindi nyo nakita yan sa main office ninyo. Imposible na. Pero now, nalaman nila na alam na ninyo na marami palang nagtitiis na lang, ina-absorb na lang yung loss kasi there is no effective reportorial system. You must put one in place. Require it from that provider. Pinoy Lotto? Pinoy Lotto? Dapat galingan ni Pinoy Lotto. Tapos dapat may feature naman ng immediate cancellation. That should be a feature. The immediate one, yung pagka-place ng bet, it's either hindi nagbayad yung tumaya or whatever, dapat may feature na cancellation of the bet. Software. May reason. At binigyan na reason. Bigyan ng reason. May lagyan ng menu of the reasons. Yes. I mean, hindi pa software lang po. Hindi pa software Parang sa kayo, lang po hindi yan. na mag-abono yung mga teller. Pacific Online Systems Corp, you know how to write code, di ba? I mean, can that be Yung done? Pinoy yung... Hindi, pero I'm asking them, kasi online betting din sila eh. That's code. Madali lang yan sa code, right? Yes, Mr. Chairman. Pwede po siyang additional. Yeah, you can give a grace period of 2 minutes. Meron siyang 5-minute na. 5 minutes, grace period. Dati po sa traditional system. Yeah, di ba? I mean, tinatanong lang kita as not as the but parang as someone in the business, di ba? Parang kayang gawin yan, no? It should not be insurmountable, di ba? Yes po, So, 100%. Ganun lang siguro, Mr. Chairman, to the PCSO family, itrato yung pamilya din ninyo itong mga outlets natin. Ngayon lang ba sila nagkaroon ng
tayo makasalita na narinig ninyo? Wala ba tayong regular wala bang wala na intervention ng Senado, wala bang regular stakeholders forum or summit, whatever? Acknowledge AGM. Lisa Gaboy, siya po ang head ng aming branch operations. She's been here for the longest time po. Go ahead and state your name. Sir, I'm Remelisa Gabuyo, the AGM for Branch Operations Sector, handling all the lotto agents po. Sir, kami po in partners po sa kanila. Lahat po ng concern nila, last December po, lahat po ng branch managers natin, nag-meeting po sa kanila para to address po lahat ng mga concerns nila. Please understand that we are transitioning into a PLS. So lahat po kami, October po nag-start yan. Marami ho kaming naging challenges. So ngayon ho, October lang po. So we are very sensitive po, that is right. Pero po yung sinasabi nilang concerns nila, in-elevate na rin po namin yun sa JV Lotto. So we are addressing po that Sige one. po. Okay, thank you. Now, doon ako sa nagbumukang kawawa yung mga teller. Ilan na po sa inyo pong monitoring ang na-cancel dahil ang pagkakamali ay sa printer, ang pagkakamali ay sa system? Reported lang po nila ngayon sa amin yun eh. Siguro po may mga na-receive na po kaming about mga 25 lang po na sumusulat sa amin for their concerns na ganun po. Pero isn't it right? Tama si Senator Coco Pimentel na evaluate niyo po yung provider niyo, yung Pinoy, anong pangalan nun? Yes, sir. Sir, we already... Kung kinakailang sibakin niyo at magpaano kayo muna, magpa-bid kayo ng bagong provider. Sir, we already wrote din po regarding these concerns And po. what was their answer to the letter you sent them? Wala pa po kaming na-receive Oh. na po. Kailan kayo sumulat sa kanila? Parang 2 weeks ago po, sir. 2 weeks ago lang. Apo, Matagal Your Honor. itong problema to. Ang cancellation nag-start ng November po nag-start yung cancellations. November 30 po. Okay. Ma'am, regardless kung magkano amount, basta yung na-cancel yung ticket dahil sa computer system, kasalanan po ng Pinoy, pangalan niya ulit? Pinoy Lotto po. JV Pinoy- Pinoy Lotto. Pinoy Lotto at kasalanan po ng PCSO. Gusto ko po ma-refund. Basta't valid, pag may mga kopya sila ng mga ticket, pinakita sa inyo, i-refund. Wala na pong cheche bureche. Gusto ko po ma-refund. Magkano ang sweldo ng mga teller? Below minimum, kung minsan wala pa sa minimum. Pagkatapos, dudugasan pa. I-refund. Hindi ako papayag. 400 pesos a day, tapos mag-abono sila 500. Di ba? Refund po. Hindi ako papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. It doesn't matter kung yung Pinoy Lotto mag-refund o yung PCSO. Sige po, we will take that in consideration. Lalo na po kung valid talaga. Kaya nga po sinulatan namin, we have to check kung totoo yung oversensitive kasi maaari nga naman po talaga. Sir, Sir, we will just allow us po to do the processing lang po kasi maaabuse din po. Ganyan po yung nangyari nung nakaraan po. I understand, of course, sir. Pero kaya sabi ko nga, magpakita lang sila ng ebidensya na yung cancellation ay pagkakamali ng Pinoy Lotto at ng PCSO na walang kinalaman sila. Opo, we will determine that po. We will determine that Once po. determined, kailangan i-refund sila, yung mga teller. Kasi sila po yung tinatamaan, sila po yung nag-abono. Yun po yung point ko rito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So, Ms. Salvador, okay sa inyo? Ito, soli ko na pong ticket nyo. Okay, resibo nyo po ito para maka-refund po kayo. Sayang din po yan, no? Ilang hundred yan. Kasi yung iba, sir, na itapon na.
Wala na. Wala na, Yun ang naitapon na problema. Wala na kaming proof. Wala na. Paano yun? Wala bang way na malaman yun, Mr. Robles, sa computer? Oh. Sige, sige po. Ipakita natin yan sa PCSO later para Nagbigay po ako ng letter sa kanila nung pag-start ng cancellation, Kailan po? November, I think it is November, Monday yun eh. Tuesday, Monday. Nagpasa na ako ng letter. Noong November. November 13 siya nag-start. Hapon nagpasa ako ng letter sa kanila. Okay, sige. May November mga 13. pictures yun. Nakatanggap kayo ng reply dun sa letter nyo. Wala po. Nagpa-follow up lang po ako. Tapos, ano- ipinasa ako sa gaming department kay... Forgot the name. Okay. So in short, nagkaroon ba ng resulta yung pagpapalop niyo po? Wala pa po hanggang Ngayon? Bali, ano daw po, for, ang tawag doon, yung parang for discussion pa. For discussion. O ayan po, AGM. Nag-follow pa ako kay Mr. Randy. November 13 hanggang ngayon, November, December, January, 2 months na, wala pa rin siyang nakukuhang kasagutan doon sa kanyang problema. At pinagpapasapasahan siya parang bola. Yes, ma'am. Your Honor, nakipag-meeting po ako sa kanila, if you remember po. Ma'am, yung meeting po natin regarding po dun sa nawala ng machine. Hindi po, marami po yun. Kasama po yung Kasama din po. Meron po tayong minutes niyan, ma'am. Yes, ma'am. Continuous po na nakikipag-usap po kami sa inyo. Bali, Lagi ma'am, po yan. Our office is always open po sa inyo. Lagi po yan. Meron po tayong mga minutes of the meeting po niyan. bali, ang meeting po natin noong December 21. Apo. Regarding po dun sa mga nawala ng machine. Tapos, sinama ko na rin yung sa cancellation at saka yung mga Yes po, Lotto pati sa hours. thermal rolls. Opo. Pero no more, hindi na ulit ako nag-ano ng letter sa inyo. Opo. Yun lang po. Pero once in a while, nagpupunta ako sa PCSO para ma-clear ko lahat yung mga rumors na lumalabas sa mga Yes FB po. page. Yes po. Unless kung mayroong mga katanungan pa si Senator Coco Pimentel sa susunod na hearing natin, for now I'll suspend this. Iimbitahan ko po yung mga taga-Office of the Ombudsman para kunin natin opinion tungkol dito sa mga violation, glaring violations, as a matter of fact, na ginawa ng PCSO kung meron pang makakasuhan dito sa graft and corrupt practices. So, mas maganda magsalita yung Office of the Ombudsman. Yes, Senator Coco. Okay, kanina Mr. Chairman, na-establish natin na sabi ng PCSO may kapangyarihan sila to use a certain fund to augment the price, the jackpot. Do you also have the power to access a certain fund to reimburse these tellers na naapektuhan ng ating this well-documented cases of loss not due to their fault or negligence but due to the system, fault in the system. Can you do it? Biabot na 1.7 billion yan na tulad ng inaugment ninyo sa prize funds. Are you asking the chairman or I'm asking them AGM? if they believe that they have the power to set aside funding to compensate our tellers. Okay. Sir, Senator Coco, kasi nasa banggit mo chairman, kasi kung binanggit mo si chairman pasagutin natin. Kung hindi, are you addressing that question to AGM? Pwedeng si chairman, pwedeng si GM. GM? Those who are familiar with their laws. Kasi naka-cite si GM ng legal basis to augment the prize fund, the Okay, jackpot. So, sige, ito na. umpisa natin si chairman. Chairman, would you like to answer the question of this Well, Senate Minority Leader? I would like to suggest that since these are operational concerns, actually, not really policy issue yet. It's a matter of finding funds where we can help the Lotto agents who suffered certain damages. These are concerns that should be addressed by the finance people, accounting, budget, and maybe in consultation with COA. Then when the consultation is done and it needs board action, then we will act on it. Pero siguro naman offhand, if you can you have the guts to augment
your jackpots by 1.7 billion, you can set aside fund to compensate the real damaged tellers and lotto operators. Of course, ang understanding natin kanina is aware kayo that some are gaming the system, trying to game the system. Hindi kasama sa usapan yung mga yon. Okay? Ito yung mga kasama sa usapan natin, yung sila Miss Salvador na kitang-kita nyo naman from experience yun, real life experience yun eh. Okay? Yun ang basta look for that fund at i-announce nyo na there is that fund so that you can help them. Kaya nyo nga yung 1.7 billion na laki daw na to augment the jackpot prices. Kaya din niyo po ito. I'm sure. Yes, Mr. Chairman, I fully agree with this statement, and we will exert effort to find the funds. Thank you. Senator Coco, Senate Minority Leader Coco Pimentel, as I promised earlier, para mapagbigyan natin yung maraming mga katanungan mula sa mga maraming mananaya, I will call for an executive session, Senator Coco, tungkol dun sa nanalo para gusto ko malaman yung identity noon natin sa Senado in an executive session nang sa gayon masatisfy natin yung mga mananaya. Kasi ang sinasabi, ito'y kumakalat na haka-haka na tropa raw ni GM ang nanalo. Yun lang. Can we do it now? Yeah. Siguro secure natin yung lugar at maraming maalis dito muna. Okay, so session is suspended for the meantime.